Magandang araw at narito ang latest update natin hinggil nga sa typhoon na si Paulo. So makikita po natin sa ating radar image base po sa ating Baler Doppler Radar Station na ang tinatayang sentro ng bagyong si Paulo ay naglandfall na nga kaninang alas 9 ng umaga dito sa may bandang Dinapigue, Isabela. At makikita rin po natin yung makapal na kaulapan na dala nitong bagyong si Paulo ay tumatama na nga sa nakararaming bahagi po ng Northern Central Luzon at ilang bahagi ng Southern Luzon area. Sa ating latest satellite imagery, mas makikita natin yung malawak na kaulapan na dala ng typhoon na si Paulo na kaninang alas 10 ay tinatayang nasa may bandang San Guillermo, Isabela na yung tinatayang sentro nito. Lakas ng hangin umaabot hanggang 130 kilometers per hour malapit sa gitna at ang pagbugso naman aabot hanggang 215 kilometers per hour. Ito ay kumikilos sa direksyong west-northwest naman sa bilis na 25 kilometers per hour. So dito pa lamang sa ating latest satellite image, makikita natin na yung malawak na kaulapan ni Paulo ay talagang nakakaapekto sa nakararaming bahagi ng Luzon, including sa ilang areas ng Southern Luzon at Metro Manila. Pero yung mga lugar na may wind signal, babanggitin natin ngayon, makikita po natin na may mga ilang lugar dito sa Southern Luzon na wala pong nakataas na wind signal. Subalit, sa mga oras na ito ay posibleng ang nakakaranas ng mga light to moderate or paminsan-minsan heavy na mga pag-ulan. So unahin po muna natin yung tinatayang pagkilos ni Paulo in the next 24 to 48 hours. Kaninang alas 8 ng umaga habang nasa karagatan pa ay naging isang ganap na typhoon na nga si Paulo. At alas 9, naglandfall dito sa may bandang Dinapigue, Isabela. Kung makikita po natin or mapapansin natin, posibleng mamayang gabi ay nakalagpas na ng landmass ng ating bansa at bukas ng umaga nakalabas na po ng ating area of responsibility at sa mga susunod na forecast period ay tutungo dito sa may bandang southern part of China. So ngayong araw inaasahan natin na tatawirin ng sentro ng bagyong si Paulo itong ang northern Luzon area. Pero makita natin yung area of probability, no? Pwedeng direktang either this portion of the northern Luzon or pwedeng more to the southern portion po or more to the central portion ng northern Luzon. Either way, ilang araw na rin po tayong nagbibigay ng babala. So sa mga oras na to, hopefully ay nasa secured places na po tayo, nasa mga designated evacuation centers, nakalikas na sa mas matataas na lugar. At naayos na rin po yung ating mga sources of livelihood, nabigyan ng protection. For example, nabigyan na ng suporta yung mga bahay, and also yung mga maliliit na bangkay na itali na sa mga areas para hindi basta-basta tangayin ng malalakas na alon na dala nga ng bagyong si Paulo. Sa mga oras na ito, may nakataas po tayong wind signal number 4 dito po sa mga lugar na naka-highlight ng red. Kung mapapansin natin sa forecast track, ito yung inaasahang lugar na direktang tatawirin ng sentro ng bagyong si Paulo. At karaniwan po, yung mga lugar na malapit sa sentro, yun po ang nakakaranas ng mga pinakamalalakas na hangin. Ito pong extreme northern portion ng Aurora, southern portion ng Isabela, southern or northern portion ng Quirino at ng Nueva Vizcaya. Signal number 4 din dito sa buong Mountain Province, Ifugao, sa southern portion ng Abra, sa northern portion ng Benguet, sa southern portion ng Ilocos Sur, at dito sa northern portion ng La Union. So baka magtataka yung mga kababayan natin, bakit may mga lalawigan na hindi naman sakop ng nag-iisa or isang wind signal lamang, no? Dahil nga po yung bagyo, may tinataya tayong radius. Mula po sa sentro nito, yung mga lakas na hangin na pwedeng maranasan. At ulitin po natin, karaniwan yung mga lugar na direktang dadaanan or tatamaan ng sentro, yun po yung karaniwan nakakaranas ng mas malalakas na hangin. Samantala, sa mga lugar na naka-highlight ng orange, yan naman po yung mga lugar na posibleng makaranas or sa ngayon ay nakataas ang wind signal number 2. Ang lakas ng hangin mula 89 hanggang 119 kilometers per hour, mararanasan sa northern portion nga ng Aurora, sa natitirang bahagi ng Isabela, natitirang bahagi ng Quirino, sa central portion ng Nueva Vizcaya, dito sa may bandang Kalinga, sa central portion naman ng Abra, at dito rin sa natitirang bahagi ng Benguet, Ilocos Sur at La Union. Generally, ito pong mga lugar na may wind signals number 4 and 3, inaasahan talaga makakaranas ng malalakas na hangin na pwedeng makapagpatumba ng maraming uri ng pananim. Pwedeng makapagpatumba ng mga poste ng ilaw, ng mga billboards. Pwedeng makasira ng mga iba't ibang struktura, gaya po ng mga bahay na gawa sa light materials, mga bahay na gawa sa lumang materyales, yung mga tinatawag din po nating nipat. Pwede pong masira yan, no?
At yun nga, may mga iba pang istruktura na pwede rin makaranas ng significant damages because of the strong winds associated with wind signals number 4 and 3. Samantala, sa mga lugar na naka-highlight ng yellow, yan po yung mga lugar na may wind signal number 2. Southern portion ng Cagayan, sa natitirang bahagi ng Nueva Vizcaya, southern portion ng Apayao, natitirang bahagi ng Abra, sa southern portion ng Ilocos Norte, sa northern portion ng Pangasinan, sa central portion ng Aurora at sa northern portion ng Nueva Ecija. Pag wind signal number 2 naman, ang lakas ng hangin 62 hanggang 88 kilometers per hour. Ang mga baybaying dagat magiging maalon. So wind signals number 4 and 3, ang mga baybaying dagat magiging maalon hanggang sa napakaalon. Dito naman sa mga lugar na naka-highlight ng light blue, yan po naman po yung mga nakataas ang wind signal number 1. No? Sa natitirang bahagi ng mainland Cagayan, kasama nga ang Babuyan Island. Sa natitirang bahagi ng Aurora. Sa northern portion ng Quezon, kasama ang Pulilo Island. Sa Camarines Norte. Sa natitirang bahagi ng Apayao at ng Ilocos Norte, natitirang bahagi ng Pangasinan, natitirang bahagi ng Nueva Ecija, northern portion ng Bulacan, sa buong Tarlac, northeastern portion ng Pampanga, at sa northern portion ng Zambales. Dito naman po, ang mga hangin magiging katamtaman hanggang sa malakas, ang mga pag-alon magiging katamtaman hanggang sa kung minsan ay maalon. So generally, ang mga lugar na may tropical cyclone wind signal ay inaasang makakaranas ng mga malalakas na hangin, depende po sa lapit nyo sa tinatayang sentro. Kaya kung papansinin natin, generally, yung mga lugar, ulitin natin na direktang tatamaan or malapit sa sentro, talagang mas malakas ang hangin. And then habang lumalayo sa sentro, bahagyang humihina ang hangin hanggang sa makarating tayo sa lugar na may signal number 1. Sa mga kababayan po nating mangingisda at saka yung mga may maliit sa sasakyang pandagat, and basically sa lahat ng mga may sasakyang pandagat, as much as possible, huwag na pong pumalawot sa mga karagatan sa paligid po ng mga lalawigan na may wind signal. Pag-usapan naman natin ngayon, inaasahan nating mga pag-ulan na dala ng bagyo. Mapapansin po natin, more than 200 millimeters of rain dito nga sa lalawigan ng Isabela, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Nueva Vizcaya, Quirino at Aurora. Samantala, sa areas na naka-highlight ng orange, 100 to 200 millimeters of rain, Cagayan, Apayao, Kalinga, Abra, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan at Nueva Ecija, habang yung mga lugar na naka-highlight ng yellow, yan naman pinasa natin makakaranas ng mga 50 to 100 millimeters of rain. Yung mga naunang presentation natin, yung color coding, nagpapakita po ng lakas ng hangin with regard sa wind signal. Ito naman pong mapa, ang color coding, ang ibig sabihin naman ito, yung dami ng ulan na inaasahan po sa mga naka-highlight ng kulay reds, orange at saka yellow. So kung titingnan po natin, yung banta ng malalakas sa pag-ulan sa nakararaming bahagi ng northern and central zone at maging sa ilang bahagi ng southern Luzon, posible pong magdulot yan ng mga pagbaha sa low-lying areas, pagbaha sa mga komunidad na malapit sa tabing ilog sapagkat either sa sobrang lakas ng ulan, patuloy na pag-ulan ay umapaw yung ilog nyo, or yung mga pag-ulan sa karatig lalawigan at yung ilog nila, yung outflow, ay papunta sa inyong lugar. Samantala, pagguho ng lupa sa mga lugar naman po na malapit sa paanan ng bundok, mga komunidad, maging alerto. Lalong-lalo po kung ilang araw nang umuulan dyan, maaring malambot na yung bahaging kalupaan at madagdagan lang ng konting pag-ulan ay posible na pong maging sanhi ng biglang pagguho ng lupa. Sa mga oras na ito, hopefully, gaya nga na nabanggit natin kanina, nasa designated evacuation center na po sila, nasa mas mataas at ligtas na lugar, and naprotektahan na po ang ating kabahayan at source of livelihood. Ang bagyong si Paulo, gaya ng binanggit din natin kanina, yung malakas na hangin, hindi lamang epekto sa kalupaan ng mararamdaman, kundi maging sa pag-alon ng mga karagatan. Ang gale warning naman po natin ay nagpapakita ng mga bahaging karagatan na posibleng makaranas ng maalon hanggang sa napakaalong kondisyon, yung mga dagat sa paligid ng Batanes, Cagayan, Isabela, Aurora, Ilocos Norte at Ilocos Sur. Hindi na po papayagang pumalaot ang anumang uri ng sakyang pandagat sa mga areas na yan habang nandito pa yung bagyo at may nakataas pa rin na gale warning. Ngayon, ano naman yung banta ng storm surge or daluyong o yung malalakas na alon na hampas sa mga coastal areas dahil nga sa patuloy na pagtawid ng bagyong si Paulo sa kalupaan ng ating bansa. Yung mga lugar na coastal areas na naka-highlight po ng orange, ang taas ng daluyong, posibleng umabot ng mula 2.1 hanggang 3 meters.
Samantala, yung coastal areas na naka-highlight ng yellow, ang taas ng daluyong mula 1 hanggang 2 meters. So, hopefully, na-secure nyo na po yung mga sasakyang pandagat na itali na para hindi aanurin papuntang laot, hindi masisira ng malalakas sa pag-alon. And yun nga, yung mga kababayan natin sa mga coastal areas na vulnerable sa storm surge ay nakalikas na sa mas safe na lugar. Sa mga ilang lugar naman na wala tayong wind signal, gaya nga po dito sa Metro Manila, makikita naman po natin may mga localized warnings na pinapalabas naman ng ating mga Pag-asa Regional Services Division. Dito sa Metro Manila ngayon, meron tayong rainfall advisory. Nakakaranas po ang ilang bahagi ng Metro Manila ng light to moderate to at times occasionally heavy rains. Sa mga areas na naka-highlight ng blue, generally, rainfall advisory po ang mga in effect yan. Pero sa mga lugar na naka-highlight ng yellow at orange, yan po yung may tinatawag natin na heavy rainfall warning. Sa lugar na yellow, posibleng heavy rains, and then sa lugar na naka-highlight ng orange, intense rains. So, andyan po yung babala, maging alerto pa rin sa mga pagbaha sa low-lying areas at mga biglang pagguho ng lupa dahil sa patuloy na pag-ulan sa inyong area. Patuloy din tayo magbibigay ng update hinggil sa typhoon na si Paulo. Every 3 hours po ang updating natin. Ang susunod na update ay mamayang 2:00 ng hapon. Yan po muna ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center.